healing from us. Amen? Amen! Amen. Isa pa pong palakpak para sa Panginoon. Amen. So napakaganda po yung na kanyang itinuro no, about sa temptation of Jesus Christ. Kung isipin nga po ninyo, no, nakapaka-simple isipin, pero kung gagawin mo sa life mo, napakahirap. Kasi unang-unang papasok dyan nga yung yung temptation. Kasi pag yan ang pumasok sa'yo, ba yung sinabi ko na kanina, yung fasting, so mawawala kabuluhan yung fasting mo eh. Kapag ang temptation ay pumasok sa buhay mo, masisira at masisira yung fasting mo. So baliwala niyo yung kung meron kang hinanay sa Panginoon, yan nagpa-fasting, so mawawala kabuluhan yung mawawala yun. So kailangan eh maging matatag tayo. Kagaya na sinabi ni Jesus Christ na hindi lang mo nabubuhay sa tinapayang tao, di ba? Amen. Kundi sa kanyang salita. Amen. So tingnan nyo pansin nyo kung sakaling matempt si Jesus Christ, ano mangyayari? Mawawala yung kaligtasan ng tao. Amen. Kagaya nung napanood ko, ewan ko lang kung napanood nyo po yung The Last of Temptation. Ewan ko kung alam nyo po yung talagang lihis eh. Talagang ewan ko sino gumawa ng pelikula yun na kung ibabase nyo sa talagang tunay at nung gumawa ng pelikula, ibang-iba eh. Ando dun yung talagang natukso si Jesus Christ. Hindi ko lang kung si Mary Magdalene yun na nakipagtalik siya dun. At yung cross, siya mismo gumawa, si Jesus Christ. Siya yung nagkataw, siya yung nagtapos ng puno. So ibang-iba eh, nandun dun yung talagang The Last Temptation of Christ yun. Ewan ko lang kung napunan niyo po yun. Talagang list siya. Nakita mo talaga yung tukson. Ewan ko talagang gawa talaga ng devil. Talagang pinapakita sa tao na siguro ganun nga magiging reason kung ganun talaga nangyari. So, papasalamat tayo sa Panginoon at iba yung paniniwala natin na talaga meron tayong true Jesus Christ sa buhay po natin. Amen po ba? Amen. So, any inputs or something na testimony about sa temptation na na-overcome nyo? Anyone? Wala ka na tempted. Amen. Meron po ba? Testimony about sa yung natukso kayo pero na-overcome nyo. Okay. Si brother. Nung nagtatrabaho po ako sa Unsikip, panggabi po ako that time na yun. Kumuha po ako ng trolley sa labas. Nakakita po ako ng wallet. Ngayon, merong kasunod ako na isang ibang lahi. Tumatakbo siya. Pero ako yung nauna. Kumuha ng trolley, kinuha ko yung wallet. Pero hindi ako nagdalawang isip na isulit. Gusto ko mamimiyari nun, ibang lahi. Nilagay ko sa checkout, in-inform ko sa manager namin, nakapunta ko, pinulit yung wallet. Nakakalaman ng 800 dirham, tapos yung credit card. Amen. Hindi po sumagi sa akin, isipan na pera na to, medyo malaki-laki na, pwede na ipadala sa Pilipinas, sinasalaki na. Hindi po eh. Kasi para sa akin, iba pa rin po yung pinaghirapan. At yung malaki sa Panginoon, kapasarap ko mga kahit mali, okay lang, maligaya naman po ka. Amen. Napakaganda po ng testimony ni brother, no? Talagang isipin mo naman kasi kung kukunin mo yun, eh kung nalagay ka naman sa alanganin ay masira buhay mo, baliwala yung pera kinuha mo. So mas higit pa dun ay bibigay sa inyo ng Panginoon, mas higit pang blessings ang makakata mo kung ikaw'y magtitiwala sa Kanya. Amen? So anyone? Amen. Sa mga luka. Diba? Ito po ay totoong istorya. Amen. Kaya, before bumamit yung best friend ko, nakatira na po ako sa almost 6 months sa Sakwa. Kasi 1 year ako sa accommodation. Sa accommodation kasi puro lalaki kayo. So malungkot, sabi ko. Parang saya sa Sakwa or sa Dubai.
Sabi ko, bigyan mo ako ng leave out allowance sa lalabas ako. So, yun nga, natira ako. Yung tiniran ko, ako lang yung lalaki. Ako lang yung lalaki doon. Tapos, there was a time talagang natemp ako sa isang bahay ko. Natemp ako talagang as in, natukso ako. Pinutukso ako talaga. There was a time na talagang gusto ko lang patulan. May time na kami na lang dalawa sa kwarto, natitira. Andun na siya. As in, ako na lang talaga. Kaya nga tanong niya sa akin, bakla ka ba? Sabi niya sa akin. So ako, may asawa ko sa atin. 2 anak ko. At saka namimiss ko asawa ko. Namimiss mo ko. Siyempre, tawag ng laman. Sasabihin mo na, tawag ng laman. Kung nandun na yun, ikaw na lang, isasabit mo na yung sarili mo eh. Eh kaso, sabi ko, pray ako. Sabi ko, mahal ko asawa ko. Inisip ko rin na, baka natitempt din yung asawa ko. Or, paano kung ginawa ko yun? Ang ginawa din niya, diba? Then, ang ginawa ko, nag-pray ako. Although hindi ko talaga ginagawa yun talaga. Sabi ko, talaga pala yung mangyayari pala sa Dubai yun, matitempt ka. Sasabihin ka na, I love you, sasabihin ka ng, gusto ko ta, wala akong pakialam kahit nasawa ka. Tatanggapin ko yan. Alam ko yung, sabi ng babae, alam ko kung saan ako lulugar. Alam ko, hindi kita agawin sa asawa mo, parang ganun. Sabi ko, uy, papatasin ko, okay lang, walang mawala sa akin. O, sabi ko, okay na sa kanya kasi tanggap niya kung ano ako eh. Tapos sabi ko sa sarili ko, mahal ko talaga asawa ko. Tsaka kung papatulang ko siya, masisira ko pamilya ko. Kung hindi pinaisip sa akin ni God yun, baka ngayon, magkasama kami. Ang ginawa ko, lumipat ako ng bahay, iniwan ko sila, and then that time, talagang sabi nga, nire-rewardan ka, sabi nga nung labasa ngayon. Pag na-overcome mo siya, may reward ka. And that time, nakita ko best friend ko na talagang accidentally lang. Nagkita lang kami sa Almaya. And sabi ko, after 10 years nakita ko siya. Ako sabi, ito nga, dinala niya ako dito. Siguro sabi ko, ito yung purpose niya. Ito yung purpose niya. Ipapaliwanag niya sa'yo, bakit mo nakakita yung best friend mo dyan. Dahil na-overcome mo yung temptation mo. Ito reward mo. Siguro dito siguro. Dito yung right way mo. Glory to God. So, kay brother, na-overcome niya yung temptation. Alam niyo ba kung ano yung pinaka-number 1 na temptation? Lust of the eyes. Yung ba kapag nakita ka ng, alam niya na, doon nanghihina ang tao eh, yung lust of the eyes. Pangalawa, pagsisinungaling. Amen. So yan po ang naging may nato sa atin yung lust of the eye, number 1 talaga yan, number 2 yung pagsisinungaling. So, salamat kay brother at na-overcome niya yung temptation. Glory to God. So, newcomer, si Sister Fred, baka meron tayo na. Amen. I would just like to share and add some why, because you were speaking, brother, of the fasting, why Jesus was fasted for 40 days and 40 nights. It was because he knew that he will be tempted by the devil. Imagine kung hindi siya prepared. Kung nagpa-fasting kasi, ano yung importance nun? Yung spirit mo free. So, mapofocus siya dun sa battle. Amen. So, Jesus did fast and for 40 days and 40 nights. So, tayo din, kailangan din natin yung, sometimes, we are, yung sa ating matatagal ng Christians, sometimes we become too complacent and we forget the basic things. Hindi na natin na pa-practice yung fasting. And so, yun yun. So, yung fasting is really a good help for us to be focused kung ano ba talaga yun. So, we really need to practice the fasting. Actually, yung fasting na yun will do us physically and spiritually, meron siyang effect. I would say that this year, I've been a Christian for at least 20 years, 1993 when I became a believer. Hindi pa ako masyadong talaga dyan sa fasting. This year, I would be honest that I didn't really, meron tayong fasting lang na 1 meal or a day fasting 2 or 3 days.
But this year, because the growth, spiritual growth is process yan eh, slowly. So, this year, sabi ko, Lord, I would like to join the Arabs in fasting. I would like to try the 30 days fasting, at least 30 days. Sabi ko kay Lord, if it's only on myself, hindi ko kaya. Kasi, hindi na magutom, no? From 5 a.m. to 5 p.m. But I would honestly say that it is now helping me a lot. Amen. Actually, I started fasting August. I'm now on my 25th day. And I'm really seeking God's assistance. Kasi hindi ko talaga kaya kung ako lang, no? But I'm overcoming it with the help of God. And it is really, in my heart, I would say that it is helping me spiritually and physically. Amen. Salamat po, Sister Phil. So, malala ko lang, no, sinabi ni Brother Ernie about dun sa fasting 40 days and 40 nights. Actually, may mas bigit pa ron eh. Nakalimutan ko pangalan. Pastor Almeida yata ng Jesus the Healing yata yan. Jesus Miracle Crusade. Miracle Crusade, no? Ginawa niya yun, pero nangyari, nagkasakit siya. Hindi niya nakayanan. So, huwag po tayong, kumbaga yung bang, kailangan maging humble tayo, huwag tayong maging mapagmataas. Kung ano lang yung kaya natin fasting, yun ang kaya natin, dapat natin gawin. Kasi naalala ko yata, 40 o 45 days and 14 nights yata ang ginawa ni Almeida. So after noon, nagkasakit yata, dinala yata sa hospital. Yung ba yung... Tapos yung pa yung... Abu Sayyaf? Tapos ayun pa yung sa Abu Sayyaf. Sabi niya, lulusubin daw niya Abu Sayyaf. Magpapasting daw sila ng 40 days and 40 nights. So pagdating nga doon, na-coma yata. Pagdating nga doon sa Abu Sayyaf, na-coma yata si Almeida. So ganun po, no? So huwag tayong mas humigit sa ginagawa ng Panginoon. Amen? Kasi mas nakakasira sa buhay po natin kung masigitan natin ang Panginoon. Kailangan po ano yung kaya natin. Amen po. Amen. Amen. So palapan ulit ang Panginoon. Meron po sa ako po share. Kasi tinake up na rin itong subject na ito sa other Bible study na na-appearan po ito. Okay. Kaya lang, mayroon dalawang questions na tinanong isa sa mga attendees. And before I tell you kung ano yung napag-usapan doon, anybody can share their views. Okay? One question is, may nagtanong, sabi niyo, why did God created Satan? Kung alam niyo masama ito, destroyer, ba't kin-create niya si Satan? Pero that is not our subject matter, kasi mahaba yun. Yung second question yung isi-share ko sa inyo. Ang second question is, why did Satan tempted God? Jesus is God. Lord Jesus Christ is God. Bakit tinitempt niya ang God? What is the purpose of God? Ano ang mensahe? The core of it. Ano ang dahilan? Bakit tinempt si Lord Jesus Christ ni Satan? Can anybody can share their view? Amen. Una po kasi, diba, tayo mga tao, diba na si Jesus Christ, dumating siya for the lost and the sinners, diba po? Nagkatawang tao siya, bakit kailangan niya magkatawang tao at i-take up yung frailty at weakness ng tao, Diyos siya. Kasi nga, bilang tao, siya lang yung righteous na pwedeng mag-sacrifice, diba po? Wala na pong ibang righteous. So, gaya ng sabi natin, lahat pinagdaanan ni Lord. The same way, ang gusto niyang ipakita sa atin is, ano man yung pinagdadaanan natin ngayon, kaya natin i-overcome yun through Him. Bakit? Kasi walang hindi pinagdaanan si Lord Jesus Christ nung nagkatawang tao siya. Tinempt siya, pinersecute siya, ano ba yung mga pwede nyo sabihin na pinagdadaanan natin ngayon, na sabi mo, maisusumbat mo sa Kanya, wala. Kasi lahat yun, dinaanan niya nung nandito siya sa lupa. Even yung temptation ni Satanas. But what does it show? Ang tingnan natin, bakit kailangan ipakita na alam naman ni Satanas na si Jesus ay Diyos, di ba? Bakit kailangan niya pakitin?
Para ang gusto ipakita sa atin ni Lord,